Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ako ay nagagalak dahil nandito ka. Ako ay nagagalak dahil katabi kita ngayon. Amen? So, welcome po sa ating series, Love That Changes Everything. Amen? Panglima na to, tama? Panglimang series na ito. Now, sino naniniwala na ang pag-ibig ng Lord ay nagpapabago at nagpapagaling? Amen? Sino naniniwala na ang pag-ibig ng Lord ay nagpapagaling sa bawat isa sa atin? Amen? Now, let me introduce with you our sermon, our title, o yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Healed by love. Sino dito yung broken? Now is the time. No, parang, wow, parang para sa akin itong word na to Ha? Naniniwala ako na sa umagang ito, uuwi tayo na healed ka na. Amen. That you are healed by love. Amen. Noong 2023, sabi ng ate ko na maganda, marami kasi sila no? Sabi ng ate ko, Day, mag-a-abroad ako. Sabi niya. So alam niyo na sino? Kaya lang, kailangan ko ng funds. Kung wala naman akong pera, ano may tutulong ko sa'yo? Tinarget niya yung sasakyan ko. Sabi niya, okay lang ba? Kasi total 8 years na rin naman sasakyan mo. Parang ano na yan, lagi nang nasisira. Okay lang ba na ibenta na lang natin yan? Kasi pangdagdag sa funds ba? Sabi ko, ha? Sigurado ka ba dyan? Sasakyan ko talaga yung tinarget mo? Oo, kasi, at saka naniniwala naman ako na papalitan ng Lord yan. Amen? Sabi ko, okay. Tsaka aalis naman ako. Andyan naman yung sasakyan ko, may iiwan. So, may magagamit ka. Alam nga naman, 2 sasakyan yung gagamitin mo. Talagang ginagaslight niya pa ako, ano? Talagang, alam mo yun, yung, okay, sige. So, sure ka na talaga? Yes, sure na. Yan na lang yung sasakyan mo. Ay, alam niyo po, sabi ko, okay. Pero deep in my heart, ang sakit. Ang sakit-sakit. Why? Kasi yung sasakyan ko po, first car ko yun. Pinagpaguran, of course, syempre, dahil sa pagtatrabaho. And then, kahit ganun lang po yung sasakyan, kahit manual lang po yun, pinakamamahal ko po yun. Kahit manual lang po yun, kahit na during sa traffic or what, talagang nakakapagod naman mag-clutch na to kasi traffic. Pero ganun, pinakamamahal ko yung sasakyan na yun. So naisip niyang ipabenta yung sasakyan. Yun ang paraan para lang makatulong sa pag-process niya ng mga documents. So, 8 years, maraming memories, maraming biyahe, maraming kwento. At minsan, yung sasakyan ko, bridal car pa yun. Yes, sa mga nakaalala, bridal car yun yung parang hinihiram nila, pwede bang pag may kasal, ayan. Dahil si Ren, sa inyo, nasa kanya yun, no? Kay Nana ba yun? Oo, sa mga wala na yun, buti na lang pala. Yung mga sumakay doon. So, minsan, ambulance din ho yun, yung sasakyan na yun. Minsan din, church service. Yes, panghakot ng mga visitors, ayan. Madalas, grab at che. So, pwedeng pasundo, pwedeng ganyan. So, masakit sa puso ko na ibenta yung sasakyan na yun. At pinili kong magtiwala, pinili kong sumunod kahit masakit. Nung time na nagbabayaran na, may dala pa siyang counting machine. Sabi ko, sure na ba talaga ako dito? Sabi kong ganun. Kasi sobrang sakit sa part na yung pinakamamahal mo na bagay lang yun mawawala sa'yo. Tapos, nung dinrive na, di ko alam kung nandyan pa ba yung video na yun.
Kailan ba yun? Last year sabi ni Tasha, "Ya, bakit ka umiiyak?" Sabi niya ganyan. Kasi iniyakan ko talaga yung sasakyan ko eh. Dahil pinakamamahal ko nga. So, hindi ko alam kung nasan yung video na yun, pero nag-video ako noon na nung dinala na, yung sasakyan dinrive na, talagang humagulhol talaga ako ng iyak kasi sobrang sakit sa part ko na mawala yung sasakyan na yun. Now, all of us experience brokenness. Tama o hindi? Manhid ka kung di mo naranasan yan. All of us experience brokenness. Broken dreams, broken relationships. Parang ang daming nag-agree. Broken dreams. Oh, wala masyado oh. Broken relationships. Huh? Grabe naman. Broken confidence. Nawala sa'yo. Broken hearts. Rejected. Abandoned. Madami. Amen? But the good news is this. God is not afraid of broken people. In fact, He specializes in healing the broken. Oh, forte ng Lord yun. Kaya sa Bible, ang daming pinagaling ng Diyos. Tama? Hindi na mabilang. At isa ka na doon. Minsan ka na rin pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Now, in Psalms 147, ito yung isinulat pagkatapos ng pagkabihag ng Israel sa Babylon at nang sila ay makabalik sa Jerusalem. Bakit may pagkabihag? Kasi ang Jerusalem was not just attacked, it was destroyed, nasira, nawasak ang lungsod ng Jerusalem. The mighty empire Babylon under King Nebuchadnezzar invaded Jerusalem. Bakit? Dalawang rason yan. Unang-una, politically, because Judah nagrebelde against Babylon. Pangalawa, ang Jerusalem ay, wala pa dyan niya. Wala pa dyan. Nagrebelde sa Judah at ano pa? Sila ay nagrebelde laban sa ating Panginoon. People had turned away from God. They worship idols. Yes, they worship idols. They ignored the warnings of prophets like Jeremiah. And they live in disobedience. Meron palang nangyayari kapag nag-disobey tayo sa ating Lord. Napapahamak pala tayo pag may nangyayari. May mawawasak talaga kapag nag-disobey tayo sa ating Lord. Amen? So anong ginawa ng ating Diyos? God allowed discipline. Dito na. Kaya may disiplina. God allowed discipline. In 586 BC, before Christ, the walls of Jerusalem were turned down. Ayan na yan, pakita mo na yan. O yan, kita nyo? The walls of Jerusalem were turned down. The temple was burned. Huh? The homes were destroyed. Next mo ya. Families separated. Na-imaginein mo, nandun ka sa lugar na yun, may pamilya ka, at mahihiwalay lang dahil dyan sa dahil lang nag-disobey sila sa ating Panginoon. At ano pa, sa pilitan silang pinaalis sa kanilang bayan. Na may imagine mo, taga-Angeles ka, sa pilitan kang papupuntahin doon sa bandang Manila, na hindi mo naman alam yung lugar na yun. Hindi ka familiar doon sa lugar na yun. Ha? O itapon sa ibang lugar bilang bunga ng kanilang pagre-rebelde. May rebellious heart sila eh. Bilang disiplina ng Panginoon o ng Diyos. At paraan para ibalik ang puso nila sa Diyos. Tingnan mo si Lord. Nagdidisiplina si Lord, pero may kaparaanan pa rin siya para bumalik tayo sa Kanya. Di ba no? Ang galing? When Babylon destroyed Jerusalem, nung sinira na nila ang lugar o bansang Jerusalem, it felt like God's presence was gone. Nawala na.
Pangalawa, their identity was shattered. Wasak na wasak na. Bakit? Dahil ang Jerusalem ay nakaangkla sa tatlo. The temple, simbolo ng presensya ng Diyos. The city, which is the Jerusalem, simbolo ng covenant at chosen nation. At pangatlo, the promises of God. Nang masira ang templo, na-imagine nyo, nang bumagsak ang lungsod. Ayan, tignan nyo. Nang sila'y ma-exile, makalabas mula dito sa Jerusalem papunta sa ibang lugar, parang sinasabi nila, sino na kami ngayon? Di ba ganun tayo? Nung si Nana napuntang Canada, hindi na ako Pilipino. Pilipino ako, yes, parang taga-Canada na ako, Canadian na. Kulang na lang ma-PR. Tama, pag napunta tayo sa ibang lugar, hindi na ako taga-Manila, taga-Mindanao na. Yung nung kami napunta rito, galing kaming Manila, ay Mindanao, di ba? Nag-migrate. Migrate, di ba? Ayan na yung migrate, exile. So, nga lang, dito, sa pilitan eh. Kami kasi kusa. So, migrate ang tawag. Di ba? So, taga-Pampanga na kami ngayon, kahit Bisaya kami. Tama? So, ganun yun. So, imagine. Sabi niya, sino kami? Chosen pa kaya kami? Yan yung mga questions nila. Kasama pa ba namin ang Diyos? Now, their identity was shattered. Wasak na wasak. Durog na durog na. Now, imagine the trauma. The temple, the city, the promises of God. And suddenly, everything was gone. Grabe, ang bilis lang. Dahil sa disobedience nila. They lived in exile in Babylon for about 70 years. Imagine nyo yun? 70 years. 70 years of longing. 70 years of regret. 70 years of silence, Lord. Parang ang tahimik mo. 70 years of brokenness. At tulad din sa atin, nagtatanong din tayo, Lord, nasaan ka? Tama? Kapag nandyan ka sa rurok ng pain mo, ng pagdurugo mo, mapapatanong ka din talaga Lord, nasaan ka? Bakit hinayaan mo kami nagkaganito? Lord, kasama ka pa ba namin? Lord, may plano ka pa ba sa amin? How long, O Lord? Hanggang kailan? Basahin niyo sa Psalms. How long, O Lord? Why have you hidden your face? Parang nagtatago ka, Lord. Parang ang tahimik mo. May ginagawa ka ba talaga sa akin? Lord, nakikita mo, broken na ako, nasasaktan. Lord, tignan mo, 70 years, Lord. Nasa Babylon kami, hindi kami taga rito. Ang tahimik mo naman, nasaan ka? May mga ganyan tayong mga questions. And maybe some of us feel the same way. Marahil yung katabi mo. Marahil yung kakilala mo. Marahil yung nasa likod mo. Maybe some of us feel the same way. Maybe you are here physically, but emotionally, may exile ka. Amen? You smile outside, but deep inside, durog ka. Pighati ka. Aray ko. Basag na basag ka. Mga kapatid, sa umagang ito, gusto ng Lord na pagalingin tayo. Amen? Gusto ng Lord na pagalingin ka. At ang kagalingan ay may kasamang aksyon. Hindi pwedeng gusto mong gumaling pero wala kang ginawa. May gagawin dapat tayo. Gusto mong gumaling Ang sugat or yung sakit mo, gusto mong gumaling yan, meron ka dapat iniinom. May nilalagay ka dapat para gumaling ka. Tama? Now this morning, gusto ng Lord na pagalingin tayo sa ating mga sakit, sa ating kapaghatian, sa ating brokenness. Nga lang, may kasama itong action.
Now, my question is this. How does the love of God work to make us healed by love? Paano kumikilos ang pag-ibig ng Diyos para pagalingin ang pusong basag? Puso mo basag na yan, wasak na yan, nagdurugo na yan. Number 1, by drawing near to our pain. He heals the brokenhearted in verse 3. In fact, ang sabi sa Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ito yung mga taong pakiramdam nila na wasak na sila. Wasak na yung loob nila, na parang wala ng pag-asa. Tama? Parang sounds familiar, no? Hindi lang physical na hirap, kundi emotional at spiritual na pagkasira. Kapag wasak ang puso mo, kapatid, hindi lumalayo ang Panginoon. Mas lalo siyang lumalapit. Akala mo lumalayo si Lord eh. Akala mo lang yun. Na sa tuwing nakakaranas ka ng pagsubok, na sa tuwing nakakaranas ka ng pain, ng brokenness, na sa tuwing parang ramdam mo na, parang rejected ata ako. Sa tuwing nararamdaman mo yan, hindi lumalayo ang Diyos eh. Tayo ang lumalayo. Aminin. Tayo ang lumalayo. Hindi niya dinidismiss ang pain mo. Hindi niya binabaliwala, hindi niya ini-invalidate yung pain mo. Diba? Hindi siya natatakot sa sugat mo. Lumalapit siya mismo sa pinakamasakit na parte ng buhay mo. Now, ang tanong, ano ang pinakamasakit na parte ng buhay mo na kailangan mo ng healing sa umagang ito? Ikaw lang ang tanging makakasagot dyan. Meron kang pinakamasakit na parte sa buhay mo na ikaw lang ang makakasagot. At ikaw lang ang tanging nakakaalam dyan. Amen? Kung marunong lang tayong lumapit at isurrender lang natin kay Lord lahat, at magiging open lang tayo sa Kanya, mapapabilis ang paggaling natin. Minsan kasi nagiging in denial tayo. Hindi, kaya ko to? Maliit lang to, kaya ko to. Hanggang sa mag-exhale ka na ng sapilitan. Dahil sa kakakaya mo, pero hindi mo naman pala kaya. Tama? Just like Job in the Bible. Si Job nawala ng ari-arian, nawala ng pamilya, nawala ng mga anak, nawala ng kalusugan. Lahat halos kinuha. Pero sa dulo ng kwento, hindi lang siya ni-restore ng Diyos. Mas nakilala niya pa ang Diyos. Ibig sabihin, the more na hinahayaan mong lumalapit si Lord sa iyo, mas nagiging close kayo. Mas nagiging best friend kayo ngayon. Diba? Kaya kapatid, kung nakakaranas ka ng ganyan, huwag mong ilayo yung sarili mo kay Lord. Hayaan mo na lalapit si Lord at maranasan mo ang kanyang pag-ibig. Amen? Hindi solusyon ang pag-iwas at paglayo sa ating Panginoon. Na sa tuwing nakakaranas ka ng kapighatian, ng pain, nandiyan lang naman si Lord eh. Hindi naman siya lumalayo. Sa katagumpayan mo, nandiyan naman si Lord. Sa pain mo, nandiyan, mas lalong nandiyan si Lord. Tayo lang minsan yung parang feeling ko, Lord, lumalayo ka na. Hindi. Feeling mo lang yun. Pero si Lord, never kanyang iniwan. Amen? Hindi ka iniwan ng Diyos sa gitna ng pagkawala. Mas lalo siyang lumalapit sa iyo. O mas lalo siyang lumalapit. Amen? Hindi ka iniwan ng Diyos sa gitna ng pagkawala mo. Mas lalo siyang lumalapit. At si Lord, pag lumalapit na, pag naramdaman mo ni presensya na, doon ka na, stay ka na. Huwag ka na lumayo sa Kanya. Amen? Pangalawa, by carefully binding our wounds. And bind up their wounds in verse 2.
Now, ang salitang binds up means to wrap carefully. Ang bata, anak mo, pamangkin mo, kapatid mo, kapag nadapa yan, sasabihin mo, Merisi, sinabihan na nga kita, binalaan na kita na huwag kang magtakbo-takbo dyan. Dahil madadapa ka. Nadapa ka pa talaga. Oh, ngayon nasugat ka na ngayon. Pero tayo, pag si Lord, tayo nasaktan, hindi natin maririnig kay Lord dyan. Ikaw kasi eh. Sinabihan na kita na, wala tayong narinig na ganyan. Si Lord, kapag nasaktan ka, He clean it. Imagine mo ba, pag nasaktan ka, nililinis ng Lord yung puso mo. Nililinis ng Lord yung sugat mo. With gentleness. Pinakaiingatan. Hanggat maari pag nililinis niya yung sugat mo, dapat hindi siya ganun kadiin kasi pag baka dumugo. Pero pag tayo, no? Kasi yan, yan, deserve mo yan. Di ba ganyan tayo? No? O yan, Merisi, deserve mo talaga yan. Takbo-takbo pa. Pero si Lord hindi. Pinakaiingatan. Pangalawa, He cover or wrap it carefully. Nira-wrap niya pa yan, i-cover niya pa yan. Pag i-cover na natin ng tawag dyan, band-aid. Yan. Oh, sige. Ganyan. Di ba? Pero pag si Lord, hindi. Ha? Dahan-dahan. Carefully. Ano pa? He protect it hanggat maaari yung sugat mo. Hindi dapat nasasagi yan. Naalala ko dahil nagpa-pedicure ako, nasugat yung hilalaki ko sa paa. Kahit anong iwas ko, talagang natatamaan eh. Pero si Lord, He protect. Hanggat maaari. O sa tuwing para nababangga ka, nak dito. Di ba? Grabe, ang galing lang. He protect it. Hanggat maaari, ayaw niyang masagi yung sugat mo. Ganon ka, kamahal ng Panginoon. Ha? 3 days ago, nagulat na lang ako, pagising ko, lumaki na yung labi ko, lumobo. Yun pala dahil sa pimples ko may tumubo. Hindi ako mapakali. Ang ginawa ko, bumili ako ng ointment para panglagay sa pimples. Kasi syempre sa inisip ko, magpipresh ako sa Sunday, lang naman na yung labi ko naman noon. Talagang, di ba? Ang pangit naman kung ganun. So, ang ginawa ko, bumili ako ng ointment, biruin mo, wala na akong hiya. Magsusundo ako at maghahati ng mga bata, may puti-puti ako dito. Dahil sa ointment, yung mga bata nagugulat. Tita, what happened to your face? Wala lang to. Wala lang. Now, ang point ko dito, kung gusto mo ng healing, intentional. Di ba? Because healing is intentional. Hindi pwedeng gusto mong gumaling, pero wala ka namang ginagawang effort. Gusto kong gumaling yung pimples ko, intentional, bumili ako ng gamot. Ganon. Intentional kasi ang healing eh. Hindi mo pwedeng malaman mo sa doktor, meron kong sakit na ganito. Okay, hayaan mo na lang yan. Ipasa Diyos ko na lang. Yes, andun na tayo. Ipasa Diyos na natin. Ipag-pray na lang natin. Pero dapat meron tayong ginagawa. Why? Because healing is intentional. Just like the Good Samaritan. Nung nakita niya, nasugatan yung tao. In fact, bago nakita ng Samaritan, may dalawang nakakita dun sa taong sugatan. Yung Levites, tsaka yung priest. Pero anong ginawa ng priest? Dinaanan lang. Pero yung Samaritan, nung makita niya yung sugatan, anong ginawa niya? He stopped. Tumigil siya. Di lang siya tumigil. Nilinis niya ang sugat. Cleaned the wounds. Poured oil and wine. Biruin mo yung wine, pinanglilinis? Ha? Wrapped him. Binalot yung sugat. Brought him to safety. Uy, salamat. Dinala doon sa lugar na kung saan ay safe siya. Now, church, the Samaritan is a picture
of how God loves. Amen? When others pass by your pain, God stops. Ako na nga mag-next. Ayan. When others pass by your pain, God stops. Amen? Stops. When others avoid your wounds, God bends down. Oh, di ba? When others judge your condition, God restores you. Marahil yung iba, ginajudge yung kondisyon ng buhay mo ngayon. Yung kondisyon ng puso mo ngayon. But, God restores. When others judge yung condition, God restores you. Paghagalingin tayo ng Panginoon. Amen? Kapatid, gaano man kalalim ang sugat ng puso mo, hindi ito kayang pantayan sa lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Isa pa, gaano man kalalim ang sugat ng puso mo, hindi ito kayang pantayan sa lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. How wide, how deep is your love for me? Ganon kalalim, ganon kalawak ang pag-ibig ng Lord sa iyo. Kaya huwag kang magpabebe dyan. Mahal ka ng Lord at kaya kanyang pagalingin. Woo! Amen! Number 3, by restoring our identity. The Lord builds up Jerusalem. He gathers the outcasts of Israel. Ibig sabihin, yung mga survivors, yung mga remnant, He gathers the outcast. When God rebuilt Jerusalem, He was restoring their identity as covenant people. Why? Their identity was not in Babylon. Hindi man talaga doon eh. Hindi nila identity yun. Hindi sila taga Babylon. Taga Jerusalem sila. Ano pa? Their identity was not in ruins. Hindi nila dapat, wala dapat ruins o mangyayari doon sa lugar na Jerusalem eh. Their identity was not in exile. Hindi dapat eh. Same for us. Same for us. Our identity is not our wounds. Not in our exile, not in our shame. Our identity is in Christ. Church, you are redeemed, you are restored, and you are called. Amen. Just like Peter. Just like Peter. Ilang beses niyang dininay si Jesus? 3 times. At nung na-resurrect na si Jesus, pinuntahan niya si Peter sa shore. Ano ang tanong niya kay Peter? Do you love me? Tinanong din siya ng 3 times. Kasi 3 times siya binitray eh. So tinanong niya ng 3 times, do you love me, Peter? Ha? Just like Peter, when he denied Jesus, Jesus restored him back to who he truly was. Ibinalik yung identity. Ni-restore si Peter. Peter was chosen. Peter was a leader and called. Amen. Maybe you failed. Maybe you denied God in some area of your life. Tama, minsan dinideny natin si Lord. But your failure is not your final identity. Again, your failure is not your final identity. The same Jesus who restored Peter is restoring you today. Kaya tayong i-restore ng Panginoon. Ang Diyos na nag-restore ng Jerusalem, ang Diyos na nag-restore kay Peter, ang siyang Diyos na magre-restore sa atin this morning. Amen? Because
healing is not just about removing pain. It is about restoring your identity. Kasi para kay Lord ka kasi talaga eh. Para sa Kanya ka kasi talaga eh. Hiwalay sa Kanya, ay, ewan ko lang. At kapag na-experience mo ang healing ng Diyos, ang tamang response ay pag-worship. Tama? Tama. I remember nung si Tita Arlene, ni-restore ang health niya. Nung nakalabas na sa ICU, nag-worship kami at ang sabi niya, purihin si Lord. Ano mo, in Psalms, andito pala sila Tita Arlene, no? Andyan sila. No, in Psalms 147, no? Kapag na-experience natin ang healing ng Diyos, ang tamang response ay pag-worship. Psalms 147 verse 1, purihin ang Panginoon. Napakabuting umawit ng pagpupuri sa ating Diyos. Kasi nung hindi ka pa na-heal, hindi ka makaka-worship eh. Kahit nga pag magpasalamat kay Lord eh, hindi mo kayang gawin. Kahit nga sa pagtaas ng kamay, hindi mo kaya eh. Kasi nandun ka pa sa pain moment mo eh. Nasa brokenness ka pa. Nandun ka pa sa season mong, sakit, aray ko, hindi mo kaya pang i-let go kay Lord yun eh. Pero nung na-healed na, Jerusalem, na-rebuilt na ulit, ha? Tinayo na muli, si Peter na ibalik muli. Ano ang response? Purihin ang Panginoon. Napakabuting umawit ng papuri sa ating Diyos. Napakabuti at nararapat lang na siya ay purihin. Tama? Ganyan na yung response natin kapag naranasan na natin yung healing sa puso natin. Tama? Kasi hindi natin kayang magawang magpuri dahil nandyan ka pa sa pain mong yan. Amen? They chose to praise God, not because everything was perfect, but because they saw God moving. Kumikilos ang Lord. Sa tingin mo na parang napakatahimik naman ng Lord. Lord, nasaan ka? Nandiyan ka pa ba? Pero kapatid, gumagalaw ang Lord. Kumikilos ang Lord. Amen? In my conclusion, all of us experience brokenness. Amen? Broken dreams, broken hearts, broken identity. Tama? And Psalms 147 reminds us that God's love restores. Nag-aayos talaga ang pag-ibig ng Panginoon. At patuloy tayong inaayos. Amen? By drawing near to our pain, by carefully binding our wounds, and by restoring our identity. Imagine a church full of healed people. Imagine kung ang Vision Church, full of healed people. People who forgive freely, even when hurt. People who love deeply, even when betrayed. Imagine people who serve boldly, even when afraid. People who trust completely, even when life is uncertain. Anong klaseng church ang meron kaya tayo? Ano? Imagine kung ganyan ang church natin. A church where relationships are marked by grace and not competition. A church where every brokenhearted feels understood. A church where everyone knows their identity
is in Christ, not failures or shame. Nai-imagine natin kung ano ang impact ng church na merong ganon. Families healed. Woo! Sino may ayaw? Sino may gusto? Imagine kung healed tayo. Kung ayos ang puso natin. Families healed. Leaders restored. Wow! Relationships mended and strengthened. Napapatibay lalo ang relationship sa partner mo, sa kapatid mo, sa mga anak mo. Ha? Dreams rekindled. Mag-aalab muli yung mga pangarap mo sa buhay mo. Life groups flourishing with love and purpose. And the entire community transformed. Wow! Imagine kung meron tayong ganyan. Yun bang hindi na kagad natitisod? Yung pag natisod man, hindi, healed na ako. Amen? Imagine kung ganyan ang church natin. Diba? Woo! Can we all stand? Can we all stand? In Psalms 147, ay paalala na kahit gaano pa kagulo o kasira ang sitwasyon mo ngayon, kayang ibalik ng Diyos ang nawasak o nawala sa iyo. Amen? Church, this morning, naniniwala ako na kaya kang pagalingin ni Lord. Pero dapat may gagawin ka. Dapat may gagawin ka. Admit your brokenness. Alam ko broken ka eh. Pero huwag ka nang maging denial. Huwag ka nang magpanggap. Broken ka. You are in pain. Alam ng Lord yan. Pero sa umagang ito, admit that you are broken. Gusto ni Lord na maging tapat ka sa Kanya. Si Lord naghihintay lang na maging tapat ka, naghihintay lang kung kailan ka lumalapit sa Kanya, kahit na siya'y lumalapit sa iyo, naghihintay lang siya. Believe that Jesus died for your sins and rose for your restoration. Paniwalaan mo lang na re-restore ka ng Panginoon. And invite Him to heal your heart. Meron dapat gagawin, Action ang dapat. Invite Him to heal your heart, restore your identity, and give you purpose. Amen? At kung ikaw yan, pwede bang itaas ang iyong mga kamay at sumunod sa maiksing panalangin? Kapatid, kaya kang pagalingin ng Panginoon sa umagang ito. Lord Jesus, I confess my brokenness. I believe you died for my sins and rose again. I invite you to heal my heart. Heal my heart. Come on. Restore my identity and guide me in your purpose. I surrender my life to you. Thank you, Lord, for your love. Amen and amen. At sa umagang ito, meron tayong promise declaration. Vision Church is a church where every heart knows they belong. Every wound is met with God's love, and every person is empowered to live out their calling. Amen. Now, pwede ba natin i-declare ito sa umagang ito? 1, 2, 3, go. I am healed. I am restored. I am healed by love. Again, I am healed. I am restored. I am healed by love. Yung katabi mo, sabihin mo, you are healed. Come on. You are healed. You are restored. And you are healed by love. Minsan pa. You are healed. You are restored. And you are healed by love. Hallelujah.
Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, sa umagang ito, church, pwede ba nating awitin ang ating Panginoon? May mga puso tayong basag, hindi natin kayang i-fix to. Si Lord lang makapag-fix niyan. Magpasuri tayo sa ating Panginoon. Siya ang expert dyan. He is the expert. Tama? Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus.